Maraming matatanda ang nakakaranas ng paulit-ulit na paggising sa kalagitnaan ng gabi, na kadalasang itinuturing bilang normal na bahagi ng pagtanda. Gayunpaman, ayon sa mga pag-aaral, ang madalas na insomnia o fragmented sleep ay maaaring may kaugnayan sa hormonal imbalance. Hindi lamang sa edad. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 pangunahing hormones na may direktang epekto sa kalidad ng pagtulog: melatonin, cortisol, insulin, estrogen, progesterone, at thyroid hormones. Sa pamamagitan ng siyentipikong paliwanag at mga datos mula sa mga medical na journal, tutulungan ka naming maunawaan kung paano nakaaapekto ang mga ito sa iyong tulog at kung kailan dapat magpatingin sa doktor. Ang melatonin ay isang natural na hormone na inilalabas ng pineal gland sa utak tuwing gabi, bilang tugon sa dilim. Ito ang nagsisilbing pangunahing oras ng pagtulog ng katawan. Dahil tumutulong ito upang pabagalin ang mga proseso ng katawan at ihanda ang utak para sa pahinga. Karaniwang tumataas ang antas ng melatonin kapag padilim na ang paligid at bumababa ito muli sa umaga. Sa mga matatandang higit sa 60 taong gulang, may natural na pagbaba ng produksyon ng melatonin na isang normal na bahagi ng pagtanda. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Clinical Sleep Medicine Brzezinski et al. 2005, ang endogenous melatonin secretion ay unti-unting bumababa mula edad 50 pataas at maaaring umabot sa higit 50% ang kakulangan sa ilan. Ang pagbaba na ito ay maaaring isa sa mga dahilan kung bakit marami sa mga nakatatanda ang hirap makatulog o madalas magising sa gabi kahit hindi naman naiistorbo ng panlabas na ingay o discomfort. Bukod sa natural na pagtanda, ang sobrang exposure sa artificial light sa gabi, lalo na mula sa mga digital screen, gaya ng telebisyon, cellphone, o tablet, ay isa pang dahilan ng pagbaba ng melatonin. Ayon sa Harvard Health Publishing 2012, ang paggamit ng screen devices 2 oras bago matulog ay maaaring magpababa ng melatonin production ng hanggang 23% at makapagpahina sa circadian rhythm. Ito ang dahilan kung bakit kahit pagod na ang katawan, nananatiling alerto ang utak sa gabi. Mahalagang tandaan na ang melatonin ay hindi gamot pampatulog. Isa itong regulator ng circadian rhythm, ang natural na 24 oras na cycle ng katawan. Kapag ito ay hindi gumagana ng maayos, naapektuhan ang cycle ng tulog at gising, at nagkakaroon ng tinatawag na delayed sleep phase o hindi maayos na timing ng antok. Ayon pa sa Sleep Foundation 2021, sa mga matatandang may insomnia, ang supplemental melatonin karaniwang nasa 0.3 hanggang 3 mg ay maaaring makatulong upang mapabuti ang kalidad ng pagtulog at mapababa ang sleep latency oras bago makatulog. Subalit, ang epekto nito ay karaniwang banayad at hindi dapat gamitin bilang pangmatagalang solusyon kung walang konsultasyon sa doktor. Para sa mga senior na nakararanas ng madalas na paggising sa gabi, mahalagang tingnan ang mga kaugnay na salik gaya ng gamit ng gadgets sa gabi, kakulangan ng liwanag sa araw, sunlight exposure, hindi regular na oras ng pagtulog, pag-inom ng caffeine or stimulant sa hapon. Ang mga simpleng pagbabago sa lifestyle tulad ng pag-iwas sa blue light, 2 oras bago matulog, paglalakad sa umaga upang ma-reset ang circadian rhythm, at pagtulog sa parehong oras araw-araw ay maaaring makatulong upang maibalik ang natural na produksyon ng melatonin. Sa kabuuan, ang melatonin ay may mahalagang papel sa pagpapatatag ng tulog. Ngunit sa pagtanda, pati na rin sa pagbabago ng modernong pamumuhay, ito ay madaling maapektuhan, kaya kung madalas kang gising sa gabi na tila walang dahilan,
Maaring hindi ito simpleng insomnia lang. Maaring ito'y senyales ng melatonin dysregulation. Sa ganitong kaso, makabubuting kumonsulta sa isang espesyalista sa pagtulog upang masuri ang pinagmulan ng problema at magabayan ng wasto. Ang cortisol ay isang steroid hormone na likas na inilalabas ng adrenal glands bilang tugon sa stress at upang tulungan ang katawan na mapanatili ang normal na metabolic at immune functions. Karaniwan itong sumusunod sa tinatawag na circadian rhythm, mataas sa umaga upang gisingin ang katawan, at unti-unting bumababa sa gabi upang bigyang daan ang pagtulog. Gayunpaman, sa maraming matatanda, lalo na sa mga nakararanas ng chronic stress or anxiety, maaring mabago ang natural na ritmo ng cortisol, na nagreresulta sa hindi inaasahang pagtaas nito sa gabi. Ito ay nagdudulot ng over-alertness o hyperarousal ng utak at katawan, isang pangunahing sanhi ng paggising sa kalagitnaan ng gabi, kahit walang pisikal na istorbo. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism Buckley and Schatzberg, 2005, ang elevated evening cortisol levels ay direktang kaugnay ng delayed sleep onset at fragmented sleep, lalo sa mga matatandang may generalized anxiety disorder GAD o depressive symptoms. Ang study na ito ay nagpapakita na ang cortisol dysregulation ay hindi lamang issue ng stress, kundi maaring physiological na sanhi ng insomnia. Bukod dito, ang cortisol awakening response care ay karaniwang mas mahina sa mga matatanda. Ngunit kapag hindi pantay-pantay ang secretion, maaari itong magdulot ng maling signal sa katawan sa gabi na tila inuutusan ang katawan na gumising kahit 10 oras na ng gabi. Ayon sa Sleep Medicine Clinics 2013, ang hyperactivity ng hypothalamic pituitary adrenal HPA axis, ang sistema ng katawan na kumokontrol sa cortisol, ay isang mahalagang mekanismo na may kinalaman sa insomnia, lalo na sa elderly population. Ang kanilang pagsusuri ay nagmungkahi na ang mga individual na may chronic sleep disturbance ay may mas mataas na basal cortisol levels, pati na rin abnormal evening cortisol peaks. Para sa mga matatandang madalas magising bandang 2 a.m. hanggang 4 a.m. na may kasamang pagkakaba, panlalalamig ng kamay, o racing thoughts, maaring hindi ito simpleng stress lang, posibleng ito ay dahil sa elevated nighttime cortisol. Ang ganitong pattern ay kailangan ng masusing pagsusuri ng doktor, lalo na kung may kasamang pagbabago sa blood pressure, mood swings, or pagbaba ng resistensya. May ilang mga estratehiya na maaaring makatulong sa natural na pag-regulate ng cortisol. Regular physical activity sa umaga, tulad ng paglalakad. Consistent sleep schedule, kahit weekends. Pag-iwas sa caffeine o matamis na inumin sa hapon. Pag-practice ng relaxation techniques, gaya ng deep breathing o progressive muscle relaxation bago matulog. Sa ilang kaso, ang paggamit ng phosphatidylserine supplements o guided cognitive behavioral therapy for insomnia, CBTI, ay isinasaalang-alang din bilang non-pharmacological interventions. Ayon sa Frontiers in Psychiatry 2018, ang cortisol ay hindi masama. Ito ay mahalagang bahagi ng normal na pag-function ng katawan. Ngunit kapag ito ay hindi na sumusunod sa natural na cycle, maaari nitong sirain ang balanse ng pagtulog. Sa mga matatanda, ito ay hindi laging resulta ng stress sa araw-araw, kundi maaaring bunga ng physiological adaptation ng katawan sa pagtanda o sa hindi napapansing chronic inflammation o metabolic conditions. Kung patuloy ang madalas na paggising sa gabi,
na may kasamang pakiramdam ng alertness o restlessness. Mahalagang isama sa medikal na konsultasyon ang pagsusuri sa cortisol levels. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan kung ang insomnia ay behavioral lamang o may hormonal na ugat na nangangailangan ng mas maingat na pag-manage. Ang insulin ay isang hormone na pangunahing kilala sa papel nito sa regulasyon ng blood glucose levels. Inilalabas ito ng pancreas bilang tugon sa pagkain, lalo na sa carbohydrates, upang tulungan ang glucose na makapasok sa mga cells at magamit bilang enerhiya. Ngunit bukod sa metabolic function, ang insulin ay may mahalagang impluwensiya rin sa pagtulog, lalo na sa mga matatandang may pagbabago sa glucose tolerance. Ayon sa National Institute on Aging, habang tumatanda ang isang tao, nagkakaroon ng natural na pagbaba sa insulin sensitivity. Ito ay maaaring magresulta sa mas matagal na pananatili ng glucose sa dugo, pati na rin sa mas mataas na posibilidad ng pagkakaroon ng insulin resistance. Ang ganitong kondisyon ay hindi lamang nauugnay sa type 2 diabetes, kundi pati na rin sa disturbed sleep patterns. Ayon sa Sleep Health Journal St. Onge et al. 2016, kapag mataas ang insulin sa gabi, halimbawa, dahil sa pagkain ng mataas sa asukal o refined carbohydrates, bago matulog ang katawan, ay naglalabas ng mas maraming insulin upang ibaba ang glucose. Ngunit kung bumagsak ng biglaan ang blood sugar habang natutulog, maaaring magresulta ito sa reactive hypoglycemia. Ito ay isang kondisyon kung saan biglaang bumababa ang blood sugar at nagdudulot ng paggising. Madalas kasabay ng sintomas tulad ng pagkakaba, pagpapawis, o pagkagising na tila gutom. Ayon sa isang pag-aaral mula sa Diabetes Care Schmid et al. 2007, ang mga individual na may impaired glucose metabolism ay mas mataas ang tiyansa na makaranas ng nocturnal arousals o pagkaputol ng tulog sa gabi. Sa parehong pag-aaral, ipinakita rin na ang mga taong may mataas na glycemic index meal bago matulog ay may mas maikling deep sleep at mas madalas na paggising kumpara sa mga kumain ng low GI meals. Sa mga matatanda, ang epekto ng insulin sa pagtulog ay mas lalong nagiging mahalaga. Ayon sa The Journals of Gerontology 2015, ang mga matatandang may prediabetes or type 2 diabetes ay kadalasang nagkakaroon ng fragmented sleep na maaaring maging sanhi ng mas mababang cognitive function, mas mataas na risk ng depresyon, at pangkalahatang pagbaba ng kalidad ng buhay. May ilang salik sa pamumuhay na maaaring makaapekto sa pagkontrol ng insulin sa katawan at, kalaunan, sa kalidad ng pagtulog. Kabilang dito ang pagkain ng matatamis o processed food sa gabi, hindi regular na oras ng pagkain, pag-inom ng mga inuming may caffeine o alak bago matulog, at ang pagkakaroon ng visceral fat o labis na taba sa tiyan na konektado sa abdominal obesity. Upang mabawasan ang negatibong epekto ng insulin sa tulog, mahalagang iwasan ang pagkain ng heavy o high glycemic index GI meals 2 hanggang 3 oras bago matulog. Sa halip, piliin ang mga complex carbohydrates na mayaman sa fiber gaya ng oats, kamote, o brown rice. Dapat ding panatilihin ang tamang agwat ng oras sa pagitan ng huling pagkain at oras ng pagtulog, at ugaliin ang regular na paggalaw o pag-ehersisyo sa araw upang mapanatili ang insulin sensitivity. Ang mga simpleng hakbang na ito ay makatutulong upang mapabuti ang balanse ng blood sugar at maiwasan ang madalas na paggising sa gabi na sanhi ng insulin dysregulation. Sa ilang kaso,
Maaaring makatulong ang pagsangguni sa isang dietitian o endocrinologist upang masuri ang posibleng insulin dysregulation, lalo na kung may kasaysayan ng diabetes sa pamilya. Ang insulin ay isang tahimik ngunit makapangyarihang salik sa kalusugan ng pagtulog. Maaaring hindi agad ito napapansin. Ngunit ang mga madalas na paggising sa gabi na walang malinaw na dahilan ay maaaring resulta ng blood sugar fluctuations. Sa mga matatanda, ang regular na monitoring ng blood glucose, maayos na pagpili ng pagkain, at ang pagkakaroon ng structured meal schedule ay maaaring makabawas sa panganib ng sleep disturbances na konektado sa insulin imbalance. Sa mga kababaihan, ang estrogen at progesterone ay dalawang pangunahing hormone na hindi lamang may papel sa reproduktibong sistema, kundi pati na rin sa regulasyon ng pagtulog. Sa panahon ng menopause at postmenopause, karaniwang mula edad 45 pataas, nagkakaroon ng natural na pagbaba sa produksyon ng dalawang hormone na ito. Ang pagbabagong ito ay maaaring magdulot ng pagkaputol ng tulog, pagkagising sa kalagitnaan ng gabi, at pagbaba ng kabuuang kalidad ng pahinga, lalo na sa mga kababaihang edad 60 pataas. Ayon sa ulat mula sa North American Menopause Society NAMS 2017, tinatayang higit sa 60% ng kababaihang nasa menopausal stage ang nakararanas ng insomnia o fragmented sleep. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang pagbaba ng estrogen na may direktang epekto sa serotonin at melatonin, dalawang neurotransmitter na may mahalagang papel sa sleep regulation. Kapag bumaba ang estrogen, bumababa rin ang serotonin na siyang nagpapasigla sa produksyon ng melatonin sa gabi. Ang resulta, mas kaunting signal sa utak para simulan ang antok, at mas madaling magising kahit sa maliliit na stimulus. Samantala, ang progesterone ay may natural na calming effect sa central nervous system. Tinatawag din itong natural sleep-promoting hormone dahil sa kakayahan nitong magparelax sa katawan at bawasan ang excitability ng neurons. Sa panahon ng menopause, bumababa rin ang antas ng progesterone na nagre-resulta sa mas mataas na posibilidad ng irritabilidad, anxiety, at pagkapuyat. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Clinical Sleep Medicine Baker et al. 2018 ay nagsuri ng sleep patterns ng mga kababaihang nasa pagitan ng 50-65 taong gulang. Napag-alaman na ang pagbaba ng estrogen ay may kaugnayan sa pagtaas ng sleep latency, mas matagal bago makatulog, mas maikling total sleep time, at mas madalas na nocturnal awakenings. Idinagdag pa ng mga mananaliksik na ang hot flashes at night sweats, mga karaniwang sintomas ng hormonal shifts, ay maaaring magdulot ng multiple arousal sa gabi, lalo na kung hindi natutugunan. Para sa mga kababaihang senior, may ilang paraan upang mapagaan ang epekto ng hormonal imbalance sa pagtulog. Una, mahalagang magkaroon ng regular na sleep hygiene, pagtulog at pagising sa parehong oras araw-araw. Pag-iwas sa paggamit ng electronic devices bago matulog. At paglikha ng komportableng kapaligiran sa silid-tulugan. Pangalawa, may mga kaso na maaaring isaalang-alang ang hormone replacement therapy HRT, ngunit ito ay kailangang ikonsulta sa doktor, lalo na kung may kasaysayan ng breast cancer, cardiovascular disease o blood clots. Ayon sa Mayo Clinic 2020, ang low-dose HRT ay maaaring makatulong sa mga babae na may matinding insomnia na hindi tumutugon sa iba pang mga hakbang. Pangatlo, may mga alternatibong supplements tulad ng phytoestrogens, halimbawa soy isoflavones, at herbal extracts, halimbawa black cohosh, na maaaring subukan.
Bagamat kinakailangang may patnubay ng profesional bago ito simulan, hindi dapat balewalain ng mga kababaihang senior ang biglaang pagbabago sa tulog, lalo na kung ito ay sinabayan ng mood swings, mainit na pakiramdam sa gabi, o biglaang pagkapagod sa araw. Sa halip na isiping bahagi lang ito ng pagtanda, mahalagang kilalanin na maaaring ito ay senyales ng hormonal transition na maaaring tugunan sa tulong ng tamang gabay medikal. Sa kabuuan, ang estrogen at progesterone ay may mahahalagang papel sa pagtulog ng kababaihan. Kapag bumaba ang mga ito, lumalala ang kalidad ng tulog. Sa tamang kaalaman at suportang medikal, maaaring mapagaan ang epekto ng hormonal imbalance upang mapanatili ang maayos na pagtulog kahit sa gitna ng menopause o pagtanda. Ang mga thyroid hormone, lalo na ang thyroxine T4 at 3-iodothyronine T3, ay may mahalagang tungkulin sa regulasyon ng metabolism ng katawan, kabilang na ang temperatura, tibok ng puso at enerhiya. Kapag ang produksyon ng mga hormone na ito ay labis hyperthyroidism o kulang hypothyroidism, maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa buong katawan, kabilang na ang kalidad ng pagtulog. Sa mga matatanda, ang mga pagbabago sa aktibidad ng thyroid ay kadalasang hindi agad napapansin, ngunit maaaring magpakita bilang paulit-ulit na insomnia o paggising sa gabi. Ayon sa American Thyroid Association 2016, ang hyperthyroidism isang kondisyon kung saan sobra ang produksyon ng thyroid hormones ay maaaring magdulot ng sintomas gaya ng anxiety, mabilis na tibok ng puso, pagpapawis sa gabi, at hirap sa pagtulog. Ang sobrang aktibidad ng metabolismo ay nagdudulot ng overstimulation sa nervous system, kaya kahit sa gabi, nananatiling aktibo ang katawan. Ito ang nagiging dahilan kung bakit maraming pasyente na may overactive thyroid ang nagigising sa kalagitnaan ng gabi na may kasamang kaba o hindi maipaliwanag na alertness. Isang pag-aaral mula sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, Chaker et al. 2017 ay nagsuri sa koneksyon sa pagitan ng thyroid function and sleep duration. Ipinakita sa datos mula sa mahigit 12,000 participants na ang mga individual na may subclinical hyperthyroidism ay mas malamang na makaranas ng fragmented sleep at difficulty maintaining sleep kaysa sa mga may normal na thyroid levels. Ipinapahiwatig nito na kahit bahagyang abnormalidad sa thyroid function ay maaaring makaapekto na sa kalidad ng tulog. Sa kabilang banda, ang hypothyroidism o kakulangan ng thyroid hormones ay karaniwang nauugnay sa daytime fatigue at mahabang oras ng tulog. Ngunit sa ilang matatanda, ito rin ay maaaring magdulot ng restless sleep, night sweats, o pakiramdam ng discomfort na nagiging sanhi ng pagkagising sa gabi. Ayon sa Mayo Clinic 2021, ang ilang pasyenteng may hypothyroidism ay nakakaranas ng mabagal na heart rate, malamig na pakiramdam, o muscle cramps sa gabi, mga sintomas na maaaring makagambala sa tulog kahit hindi malinaw ang ugnayan sa mismong thyroid hormone. Bukod dito, ang mga matatanda ay mas prone sa pagkakaroon ng subclinical thyroid dysfunction, isang estado kung saan normal pa ang T3 at T4 levels, ngunit may abnormal na TSH thyroid stimulating hormone. Ayon sa Archives of Internal Medicine 2005, ang prevalence ng subclinical hypothyroidism ay umaabot sa 15% sa mga taong higit sa 65 taong gulang. At karamihan sa kanila ay walang malinaw na sintomas, maliban sa pagbabago sa tulog o enerhiya. Para sa mga senior na madalas magising sa gabi na may kasamang mga sintomas gaya ng palpitations
o mabilis na tibok ng puso. Labis na pagpapawis kahit malamig. Hindi mapakali o parang may inner restlessness. Biglaang pagbabago sa timbang o bowel habits. Barfa, maaaring makatulong ang pagpapasuri ng thyroid function TSH, T3, T4 upang matukoy kung may hormonal imbalance. Ito ay isang simpleng blood test na maaaring gabayan ang doktor kung kinakailangan ng karagdagang evaluation o treatment. Kung sakaling matukoy ang thyroid dysfunction, may mga opsyon sa paggamot gaya ng anti-thyroid medications para sa hyperthyroidism or levothyroxine replacement therapy para sa hypothyroidism. Mahalaga ang regular na monitoring, lalo na sa matatandang may kasaysayan ng goiter, osteoporosis, o cardiovascular issues. Dahil maaaring maapektuhan din ang epekto ng thyroid treatment sa ibang sistema ng katawan. Sa kabuuan, ang mga pagbabago sa thyroid hormones ay isang madalas na hindi napapansing sanhi ng insomnia at pagkagising sa gabi, lalo na sa mga matatanda. Sa pamamagitan ng maagang pagsusuri at tamang interbensyon, maaaring mapabuti hindi lamang ang kalusugan ng thyroid, kundi pati na rin ang kalidad ng pagtulog, enerhiya sa araw, at kabuuang kalidad ng buhay ng mga senior. Ang madalas na paggising sa gabi ay hindi dapat balewalain, lalo na kung ito ay nangyayari araw-araw at may kasamang sintomas tulad ng kaba, panlalalim ng paghinga, pagpapawis, o pakiramdam ng hindi ganap na pahinga sa umaga. Gaya ng ating natalakay, may 5 pangunahing hormone na maaaring makaapekto sa tulog ng mga nakatatanda. Melatonin, cortisol, insulin, estrogen, progesterone, at thyroid hormones. Ang bawat isa ay may tiyak na papel sa pag-regulate ng ating circadian rhythm, metabolic balance, at neural activity habang tayo ay natutulog. Kung nararanasan ninyo ang mga palatandaan ng hormonal imbalance na binanggit sa video, mainam na kumonsulta sa inyong doktor o endocrinologist upang maisagawa ang nararapat na pagsusuri. Maaaring sapat ang mga pagbabago sa pamumuhay upang maibalik ang balanseng pagtulog. Ngunit sa ibang kaso, kinakailangan ng medikal na interbensyon. Paalala, ang impormasyon sa video na ito ay hindi kapalit ng konsultasyong medikal. Ito ay layuning magbigay ng kaalaman upang mas maunawaan ninyo ang mga posibleng sanhi ng inyong mga sintomas. Kung may natutunan kayo sa video na ito, huwag kalimutang i-like ang video. I-share ito sa mga kapamilya o kaibigang maaaring nangangailangan ng impormasyon. At i-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang health tips para sa mga seniors. I-comment din ang salitang "makakatulog na ko" kung gusto mong simulan ang mas malusog at mas payapang gabi ngayon